Posible pa ba ang buhay na ito? Hindi ka natutulog gabi-gabi at walang ginagawa sa araw. Ano gusto mo? Ano ang maaari kong gawin pagkatapos? Hindi ako makatulog sa gabi at wala akong lakas sa araw. Okay, ihatid na kita para maghanap ng iba. Huwag kayong magalit tayong dalawa. Ang problema ng hindi makatulog sa gabi at pakiramdam ng pagod sa araw ay karaniwan. Dito, gusto kong sabihin sa lahat, actually, alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan na aksyon kapag natutulog? Hanggat mayroon kang ganitong maliit na ugali bago matulog araw-araw, maaari kang matulog ng 10 oras araw-araw. Hindi naman kalabisan na sabihin na kahit gaano kahirap ang iyong pagtulog, kung mananatili ka sa ganitong aksyon araw-araw, 5 hanggang 10 minuto ang magbibigay daan sa iyo upang makatulog ng mahimbing hanggang madaling araw. Sa katunayan, 79% ng mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan ay mali. Iniisip nilang hindi sila makatulog, madaling managinip at magising dahil matanda na sila o kulang ang kanilang katawan ng ganito o ganyan. Sa totoo, wala sa mga ito ang tama. Ang pinakapangunahing dahilan ay ang lugar na ito ay nakablock. Kapag nakaharang ang lugar na ito, magdudulot ito ng bara sa itaas at ibabang bahagi ng katawan. Ang ki at dugo ay madaling maipon sa tuktok ng ulo at hindi maabot ang kalampakan. Pagkatapos ay tiyak na hindi ka makakatulog. Bueno, ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang mahusay na paraan na pinakaangkop para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda na matulog, lalo na ang mga hindi makatulog sa buong magdamag. Pagkatapos ay binabati kita, nakita mo itong video ko na siyang huling hantungan sa iyong daan patungo sa insomnia. Iyon ay dahil ang paraang ito ay hindi nangangailangan na kainin mo ito o dagdagan yon. Don't tell me na ayaw mong matuto. Ginamit ko ang pamamaraang ito at nakatulong sa libu-libong mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan. Ang higit na nagpahanga sa akin ay si Tita Wang na nakatira sa aming komunidad. Hindi lang siya makatulog buong magdamag. Sa gabi, lalo siyang nababalisa at nagagalit. Lalong lumala ang init ng ulo niya. Nakaramdam siya ng matinding pagod at pagod. Siya, tulad mo, ay nakita ang aking video nang hindi sinasadya at sa oras na yon, gusto niya lamang itong subukan. Ngayon tingnan mo siya muli, siya ay sumasayaw ng square dance, napaka-energetic, maganda, puno ng espiritu. Sa pananalita niya, araw-araw siyang masaya, parang bulaklak, kumakain ng maayos, mahimbing na natutulog at naghihilik hanggang madaling araw. Well, ngayon, ibabahagi ko ang magandang paraan na ito sa lahat. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na core clearance method ng talampakan ng paa. Kinikilala na pinupuntirya nito ang buong talampakan at isa ring ehersisyo upang matulungan tayong matulog. Ginamit ko rin ang pamamaraang ito upang matulungan ang daan-daang mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan sa aming komunidad na matagumpay na makarating sa Pampang. Kung natutunan mo ito at gusto ng iyong mga kaibigan na matutunan ito, maaari mong ipasa ang aking video sa kanila. Una sa lahat, maaari tayong maghanda ng ilang mga foot massager tulad nito sa bahay. Ito ay isang mahalagang kasangkapan upang tulungan tayo sa ehersisyo. Sa pangkalahatan, ibinebenta ang mga ito sa malalaking supermarket at napakapraktikal. Magagamit ito ng aming buong pamilya, bata man o matanda. Ngayong mayroon na tayong foot massager na ito, maaari tayong umupo sa kama o sofa sa bahay, ilagay ito sa lupa, tapakan ito ng 2 paa at gumulong pabalik-balik. Ito ay napaka-komportable. Matapos ma-unblock ang mga talampakan, magkakaroon ng 3 pangunahing benepisyo na natural na darating. Una sa lahat, maaari itong magbukas ng sirkulasyon sa talampakan ng ating mga paa at mapabuti ang ating mga zonules at glands, kaya ang talampakan ng ating mga paa ay magiging napaka-relax at komportable. Pangalawa, tingnan natin ng maigi. Maraming maliliit na nakataas na bukol sa massager. May papatong natin ang ating mga paa sa kanila at matapakan. Maaari nitong buksan ang 33 switch at 66 reflex zone sa talampakan ng ating mga paa. Napaka-friendly din ito sa atin na mahina ang mga paa at lumalakad. Ang pangatlong bagay ay kapag ang sirkulasyon sa talampakan ng ating mga paa ay nabuksan, ang ating mga binti ay magkakaroon ng napaka-komportableng pakiramdam ng pag-unat. At ang ating mga balakang at baywang ay maluwag din ito ay simpleng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Bueno, araw-araw, kapag nanonood ka ng naglalaro sa telepono o nagpapahina sa bahay, maaari mo itong ilabas at tapakan. Dapat mong tapakan ito ng 5 hanggang 10 minuto araw-araw. Pagkatapos, pakiramdaman ang ginhawa ng iyong buong paa at tingnan ang pagbabago sa iyong pagtulog sa gabi. Naniniwala akong babalik ka para magpasalamat sa akin. Sa wakas, hayaan mo akong bigyang diin muli na kapag pumili ka ng isang foot relaxer, dapat kang pumili ng isa na gawa sa magandang material nang walang anumang kakaibang amoy, na may 10 gulong at maliliit na nakataas na bumps sa magkabilang panig. Kung hindi mo alam kung saan ito bibilhin, maaari kang mag-click sa aking avatar at mayroong isang window ng display ng produkto sa ibaba. Nagkataon lang na nagkakaroon ng promosyon ang manufacturer, kaya napakatipid nito.